Ito ay isa pang ordinaryong Martes nang matagpuan ko ang aking sarili sa aking computer screen, ang aking mga daliri na sumayaw sa keyboard habang natapos ko ang isang module ng code. Svetlana, o simpleng AC para sa mga naging bahagi ng aking buhay, sa edad na 33, sa aking tanggapan sa bahay, kung saan ang amoy ng sariwang kape na halong may puring ng pusa na nakahiga sa tabi ko. Ang lahat ay tila katulad ng anumang iba pang araw, virtual na mga pagpupulong, mga proyekto sa pag-unlad. Ang mapayapang gawain ng isang tao na nagtatrabaho bilang isang developer sa isa sa ilang mga kumpanya ng AE ng Russia na pinahahalagahan pa rin ang talento nang hindi tinali ang sinuman sa isang upuan sa opisina. 4 na taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng mga taon ng pag-save ng bawat roble, gumawa ako ng desisyon na magbabago sa lahat. Binili ko ang aking sariling maliit na lugar. Isang 3 silid-dulugan na apartment sa isang bagong gusali, hindi Swiss luxury, kundi ang minahan. Ang pinakamahusay na pamumuhunan na nagawa ko. Binago ko ang isa sa mga silid sa aking profesional na santuaryo, nakipagkasundo sa isang permanenteng tanggapan sa bahay. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng pandemya, kahit na ang mahigpit na mga kumpanya na natutunan upang makapagpahinga, at, sa unahang pagkakataon, nadama ko na ang buhay sa wakas ay may katuturan. Ito ay sa parehong taon na ipinakilala sa akin ng kapalaran kay Maxim. Ang isang developer ng laro mula sa isang matagal na relasyon. Medyo hamon. Ang mga katapusan ng linggo ay nahahati sa pagitan ng mga sapsan na tren, mga flight sa Pulkovo at ang pag-asa na, isang araw, lahat ito ay sulit. Alang ko pa ang pagbebenta ng aking apartment at lumapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa aking trabaho, ang kailangan ko lang ay isang matatag na koneksyon sa internet. Sino ang nakakaalam, maaari pa tayong bumili ng isang townhouse sa labas, isang bagay lamang sa atin. Ngunit ang buhay, tulad ng lagi, ay may ugali ng nakakagulat sa amin kung hindi natin ito inaasahan. Nalubog ako sa code nang dumating ang isang email. Karaniwan, hindi ko pinapansin ang mga abiso sa panahon ng trabaho, ngunit ang isang bagay tungkol sa nagpadala na iyon ay nag-click sa akin. Isang mensahe sa aking lumang inbox, halos nakalimutan, na may isang pangalan na hindi ko nakita sa 5 taon, nanay. 5 mahaba, masakit na taon, puno ng mga kadahilanan at walang mga dahilan. Payagan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa aking huwarang pamilya. Sina Victor at Ludmila Daniilenko, kapwa nasa 60. Ang aking ama, isang tao na gumugol ng kanyang buhay sa mga site ng konstruksyon, na nagtatayo ng mga pangarap ng ibang tao, habang ang kanyang sariling duro. Ang aking ina, isang masusing accountant ng pabrika, na may mga kamay na naitala ang mga numero na may parehong lamig na kung saan tinatrato niya ang kanyang mga anak. At pagkatapos ay mayroong Olga, ang aking nakatatandang kapatid na babae, 36 taong gulang, ikinasal kay Dennis, isang asawa na tila nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang maaaring maging mas responsable. 5 taon na ang nakalilipas, naiiba ang lahat. Patuloy pa rin akong nakikipag-ugnay, nagpakita pa rin sa mga hapunan sa linggo na hindi ko inaasahan. Ako ay kumita ng maayos, nagrenta ng isang apartment sa gitna at save ang bawat kopek na parang ang aking buhay ay nakasalalay dito. Nagawa kong makatipid ng halos 1,500,000 rubles, isang kapalaran para sa akin, isang pasaporte sa kalayaan. Ang plano ay simple, gumawa ng isang mapagbigay na pagbabayad, bawasan ang iyong mga pagbabayad sa utang at, sa wakas, huminga ng hininga. Hanggang sa Sabado. Dumating ako tulad ng lagi, pagbati, ngiti, ang talahanayan na itinakda ng may pag-aalaga. Ngunit mayroong isang bagay sa hangin. Sina Olga at Denise ay naroon, nasasabik, nagpapalitan ng komplikadong sulyap sa aking mga magulang. Sa sandaling nakaupo ako, ang aking ina ay lumingon sa akin ng isang ngiti na mukhang isang bitag. Si Olginha ay magbubukas ng kanyang sariling negosyo. Sa oras na ito, gagana ito. Umiti ako pabalik, ngunit sa loob ay naisip ko lang, narito ang isa pa, pagkatapos ng lahat, mayroong 2 nabigo na mga pagtatangka. 2 beses na tinakpan ng aking mga magulang ang kanilang mga utang sa pawis ng kanilang sariling kilay. Mayroon akong lahat na binalak. Kailangan ko lang ang paunang kapital, anya, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kaguluhan na alam ko na. Iyon ay kapag pareho silang, na parang sa isang pagsasanay, lumingon sa akin.
Ang katahimikan ay tumimbang tulad ng tingga. Alam mong save ako ng pera para sa apartment, sagot ko, tuyo ang aking lalamunan. Kaya ano? Ang tinig ni Olga ay naging matamis, halos hypnotic. Mayroon kang halos 1,000,000 at kalahati. Sa loob ng 2 taon, ibabalik kita ng 2 beses ng mas maraming. Hindi ko na ito makaya. Olga, 2 beses ka nang nabigo. Siguro oras na upang makakuha ng isang tunay na trabaho, tulad ng lahat. Ang susunod ay isang bagyo. Sigaw ng aking kapatid, tinawag ako ni Dennis na makasarili, at ang aking mga magulang ang aking mga magulang. Sa halip na ipagtanggol ako, sinalakay nila. Wala kang puso. Ang iyong kapatid na babae ay nangangailangan ng tulong, at iniisip mo lamang ang iyong sarili. Ang aking ama ay direkta, alinman ay ibinigay ko ang pera, o nakakalimutan ko na mayroon akong isang pamilya. Tiningnan ko ang mga mukha na iyon na dapat na mahalin ako ng walang pasubali at tumugon ako ng may kalmado na nagulat sa akin. Hindi ko ibibigay ang aking pera. Sinipa nila ako. Literal. Kinabukasan, binago ko ang aking numero, tinanggal ang lahat ng mga network kung saan nila ako mahahanap at 1 taon mamaya, binili ko ang aking apartment, nag-iisa. 5 taon na ang lumipas. Narinig ko na sa wakas ay nagtrabaho si Olga, isang beauty salon, naglalakbay sa Turkey tuwing 3 buwan, isang Porsche Cayenne sa garahe. Masaya pa rin ako para sa kanya, mula sa malayo. Ngunit lumapit. Hindi kailanman. Kapag sinunog, 2 beses maingat. At ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, ang email na iyon. Svetlana, kailangan nating makita ang bawat isa. Ito ay isang bagay sa buhay at kamatayan. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang unang ideya na dumating sa akin ay ang pinakamasama, may namamatay. Tulad ng kinamumuhian niya ang mga ito, hindi siya masyadong malupit upang huwag pansinin ang mga ito. Tumugon ako ng tuyo, pupunta ako doon sa Sabado. Mabilis na dumating ang araw. Walang tulog na gabi, ang mga senaryo na umuulit sa aking ulo, tulad ng isang walang katapusang pelikula. Nang sa wakas ay park ako sa aking Octavia sa harap ng gusali kung saan sila nakatira, ang parehong kulay, abo na komplikadong pabahay, nakasaksi sa napakaraming mga alaala, naramdaman kong ligaw ang aking puso. 2 maluho na kotse ang park, ang puting Cayenne at Dennis Mercedes, na parehong nagdiningning tulad ng mga tropeyo mula sa isang buhay na hindi ko nais. Huminga ako ng malalim bago umakyat. Ang ikatlong palapag, ang pintuan sa harap binuksan ito ng aking ina. May edad na may mga wrinkles na wala doon sa huling oras, basa ang kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay sumakay. Salamat sa darating. Sa pagitan ng panahunan na hitsura, ang aking ama sa kanyang armchair, si Olga na may namamaga na mga mata, si Dennis Pale bilang isang multo, napagtanto ko na hindi lamang ito isang pulong sa pagitan naming dalawa. Ano ang nangyayari? Tanong ko, tumatawid sa aking mga braso. Sinabi mo na ito ay kagyat. Ang aking ina ay lumunok ng husto, luha na dumadaloy ng hindi mapigilan. Ito ay dahil kay Olga. Siya ay nasa malubhang problema. Tiningnan ko ang aking kapatid na babae na umiiwas sa aking tingin. Ano ang mga problema? Iginiit ko. Ang aking ama ay nag-ubo na parang mabigat ang mga salita. Ang iyong negosyo ay nabangkarot 3 buwan na ang nakalilipas. May utang siya. Nawala ang kanilang apartment, malapit nang makuha ang kanilang mga kotse. Isang bahagi sa akin ang nalulungkot. Isa pa, isang twinggit ang sinabi ko sa iyo. Ngunit nanatili akong tahimik. Pasensya na, sabi niya, taimtim. Pero ano ang dapat gawin sa akin? Pinahid ng aking ina ang kanyang mukha, at iyon ay kapag alam ko, ang charade ay nagsisimula pa lamang. Ngunit hindi lang iyon. Kahit na matapos mawala ang apartment, may utang pa rin siya. Napaka at mapanganib na mga tao. Sa wakas ay sinira ni Olga ang katahimikan, halos sa isang bulong. 1,000,000 at kalahati. Sino ang utang mo sa perang ito? Tanong ko, naramdaman kong lumingon ang aking tiyan. Sagot ni Dennis para sa kanya na may isang panahunan na boses. Sa isang kumpanya sa pananalapi. Yung hindi naghihintay. Nanalo na sila sa kaso.
Di nagtagal, ang bailiff ay kumatok sa pintuan. Ngunit iyon lamang ang opisyal na bahagi. Nagkaroon din ng kanilang mga pamamaraan. Tumulo ulit si Olga. Tinatawag nila ang non-stop, nagbabanta sila, alam nila kung nasaan tayo, sa bahay ng mga magulang ni Dennis. Sinusundan nila kami kapag umalis kami, napansin nila ang bawat hakbang. Natatakot kami, Svetlana. Sa katunayan, nalulungkot ako sa kanya. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nila ako tinawag. Nakakatakot ito, ngunit. Ano ang gusto mo sa akin? Inulit ko, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Noon ay ibinaba ng aking ina ang bomba. Alam namin na bumili ka ng isang magandang apartment. 3 silid, tulugan. Sa palagay mo hindi mo ba dapat ibenta ito upang matulungan ang iyong kapatid? Tinitigan ko siya na parang lumaki siya ng pangalawang ulo. Baliw ka ba? Ang aking ina ay nagpatuloy, hindi maipaliwanag. Bata ka. Pa. Ay mananalo ng isa pa. At si Olga at Denise ay maaaring magdusa kung hindi sila magbabayad, idinagdag ang aking ama na tumatawid sa kanyang mga braso. Tiningnan ko silang lahat. Ay, recap natin, 5 taon na ang nakalilipas, sinipa mo ako sa labas ng bahay dahil tumanggi akong suportahan ang mga kapritsyo ni Olga. Ngayon, ang kanyang negosyo ay gumuho, tulad ng hinulaan ko, may utang siya sa mga kriminal, at nais mong ibenta ko ang aking apartment upang mailigtas siya. Ang pamilya ay hindi pinababayaan ang pamilya, ipinahayag ng aking ama na taimtim. Tawa. Isang tuyong tawa, puno ng kapaitan. Pamilya. Sinabi mo sa inyong sarili na hindi na ako anak na babae. Naaalala? Tinanggal nila ako mula sa buhay ng hindi kumikislap. Malakas na sumigaw si Olga. Alam kong nagkamali kami, ngunit ngayon naiba ito. Paano naiba? Sumabog ako. 5 taon na ang nakalilipas, binalaan kita kung ano ang mangyayari. Hindi mo ako pinakinggan. Ngayon gusto nila akong magbayad para sa kanyang walang pananagutan? Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Lahat ay tumingin sa akin na parang ako ang halimaw sa kwento. Hindi ko gagawin iyon, mahigpit na sinabi niya. Si Olga ay naghukay ng butas na ito. Hayaan siyang lumabas mag-isa. Kung nais mong tulungan siya ng labis, ibenta ang iyong apartment at save ang iyong paboritong anak na babae. Inilagay ng aking ina ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, na parang sinampal ko siya. Ito lamang ang aming tahanan. Matanda na tayo, Svetlana. Hindi kami maaaring magsimula mula sa simula tulad mo. Pagkatapos ay naiintindihan mo ng eksakto kung ano ang nararamdaman ko, sagot ko, hinawakan ang aking bag. Tinawag ako ni Olga noong nasa pintuan na ako. Gumagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Ang mga taong ito ay hindi naglalaro. Tumalikod ako at tumingin sa kanyang mga mata nang hindi kumikislap. Ako rin. Umalis ako, iniwan sila sa silid na iyon. Nang makauwi na ako, hinarangan ko ang email ng aking ina. Sapat na drama. Lumipas ang 1 linggo nang walang balita. Sinimulan kong isipin na sa wakas ay naintindihan nila, hindi ako isang pamilyar na G. Tumawag si Maxim araw-araw. Sinabi ko sa kanya ang lahat, at ang kanyang tinig ay isang ligtas na kanlungan. Ginawa mo ito ng tama. Hindi sila maaaring mawala sa loob ng 5 taon at pagkatapos ay magpakita ng hinihiling na malutas mo ang kanilang mga problema. At nasiyahan ako sa aking desisyon. Nakakahiya kung ano ang nangyari kay Olga, ngunit hindi ko ito kasalanan. Hindi man ang aking responsibilidad. Mayroon akong sariling buhay. Hanggang sa Martes ng umaga. Nasa kalan ako, gumagawa ng kape, nang marinig ko ang tunog ng isang kotse sa bakuran. Tumingin ako sa bintana at halos bumagsak ang tasa. Ang aking ina at ama ay lumakad sa bangketa, patungo sa aking gusali. Paano nila nakuha ang aking address? Tumakbo ako papunta sa hagdan bago tumunog ang doorbell, sumunog ang galit sa loob. Ano ang ginagawa mo dito? Paano nila nakuha ang aking address? Itinaas ng aking ina ang kanyang baba, buong pagmamalaki. Nag-upahan kami ng isang pribadong tiktik. Kailangan naming makipag-usap sa iyo ng personal mula nang ma-block mo ang aking inbox. Ang isang tiktik. Inulit ko sa hindi paniniwala.
Ang aking ama ay tumingin sa paligid, sa pag-iisip na kinakalkula ang halaga ng mga pag-aari sa kapitbahayan. Magandang kapitbahayan, nagkomento siya. Mahal, lumabas ka rito, utos ko. Ngunit itinulak ako ng aking ina at pumasok sa apartment na parang nagmamay-ari siya ng lugar. Sinundan siya ng aking ama. Ang katapangan ay iniwan akong walang pagsasalita para sa isang segundo. Huwag makakuha ng kasiyahan, binalaan ko. Hindi ka mananatili. Lumibot siya sa silid, hinawakan ang aking mga bagay, sinusuri ang lahat. Kung ipinagbili ko ang apartment na ito, madali kong babayaran ang utang ni Olga at mayroon pa ring pera na naiwan para sa isang mas maliit. Isang magandang 2 silid tulugan. Sinabi ko na hindi ko ito ibebenta, pinutol ko siya. Tingnan kung magkano ang puwang. Iginiit ang aking ama. Nag-iisa kang nakatira. Hindi mo kailangan ang lahat. Ang kailangan ko o hindi kailangan ay wala sa iyong negosyo, sumagot ako. Lumingon sa akin ang aking ina na may luha sa kanyang mga mata. Svetlana, natatakot si Olga. Ang mga taong ito ay tumawag kahapon. Alam nila kung nasaan siya at si Dennis. Sinabi nila na kung hindi ka magbabayad sa pagtatapos ng buwan. Umiling ang kanyang tinig. Na may masamang mangyayari. Tumawag sa pulisya, sagot ko, tumatawid sa aking mga braso. Ang pulisya ay walang gamit, umiling-iling ang aking ama. Hindi ito mga tao na isang representante na scarce. Nakaramdam ako ng galit sa loob ko. Gayunpaman, hindi ko ito problema. Lumabas ka. Ngayon. Hindi kami iiwan hanggang sa sumang, ayon ka upang matulungan ang iyong kapatid na babae, Min. Itinanim ni Haina ang kanyang mga kamao sa kanyang baywang. Pagkatapos ay tatawagin ko ang totoong pulis, kinuha ko ang aking cellphone at nagsimulang mag-dial. Hinawakan ng aking ama ang aking pulso. Huwag maging isang tulala, patayin ito. Inagaw ko ang aking kamay sa isang biglaang paggalaw. Mga kamay sa akin o nanunumpa ako, tatawag ako. Napagtanto nila na hindi ako nagbibiro. Tumulo ulit ang aking ina. Okay lang, Svetlana, humihikbi siya. Ngunit hindi ito tapos. Kung may nangyari kay Olenka, masisisi mo. At kung may nangyari sa akin para sa pagpasok sa gulo na ito, magiging kasalanan ko rin ba ito? Sumagot ako. Hindi bababa sa sinumang nagkamali ay nagbabayad para sa kanilang ginawa. Itinuro ng aking ama ang isang daliri sa akin, nagbabanta. Ikinalulungkot mo pa rin ito. Ang pamilya ay kailangang tumulong sa bawat isa. Hindi mo naisip ang tungkol sa 5 taon na ang nakalilipas, sinabi niya, isinasara ang pintuan sa kanilang mga mukha. Naka-lock ko ang kandado at, nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, na tinawag na Victoria, ang realtor na nakausap ko ng ilang linggo bago ang tungkol sa pagbebenta ng apartment. Sa oras na ito, isinasaalang, alam ko pa rin ang paglipat ng mas malapit kay Maxim. Kumusta, Victoria? Ito ay Svetlana Danilenko. Tandaan na napag-usapan namin ang pagbebenta ng aking bahay. Kailangan kong gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Handa akong magbigay ng 5% na diskwento upang mapabilis ang mga bagay. Mahusay. Sagot niya, excitedly. Mayroon akong isang kliyente na interesado sa iyong rehiyon. Sa diskwento na ito, sigurado akong magsasara ito. Sa loob ng 3 araw, tumawag si Victoria. Ang presyo ay mas mababa kaysa sa inaasahan ko, ngunit para sa isang mabilis na pagbebenta, ito ay nasa loob ng kadahilanan. Tinanggap ko kaagad. Nagulat si Maxim nang sabihin ko sa kanya ang aking desisyon. Matapos silang lumitaw dito, hindi na ako nagtitiwala sa kanila, ipinaliwanag ko. Sigurado akong hindi sila susuko. Mas mahusay na ibenta, panatilihin ang pera sa mga account na hindi nila alam at magpatuloy sa aking buhay. Tumango siya ng mabuti. Ito ay makatuwiran. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti siya. Maaari kang lumipat dito ngayon. Pagkatapos ay makikita natin kung ano ang gagawin sa Petersburg. Sa unahang pagkakataon sa mga araw, talagang umiti ako. Naisip mo ba kung mananatili ako sa iyo ng ilang sandali habang naghahanap kami ng isang bagay na tiyak? Pinangarap ko ito, tumawa siya, hinila ako malapit. Mabilis ang pagbebenta. Sa loob ng 1 linggo, nilagdaan namin ang mga papeles,
Nakarehistro ang lahat sa tanggapan ng notaryo, at ang pera ay pumasok sa aking account. Dumating si Maxim upang matulungan ang pag-pack ng aking mga bagay at dalhin ito sa bagong address. Masarap na magkaroon siya sa paligid. Mag-isa ako. Nag-iisa, hindi ko magagawang hawakan ang stress na iyon. Habang ang mga huling kahon ay load sa truck, kumuha ako ng isang huling pagtingin sa paligid ng apartment. Hindi ko itinanggi na masaya ako doon. Nagtrabaho ako tulad ng isang nasakdal upang malupig ito, bawat square meter na binabayaran na may pawis at walang tulog na gabi. Ngunit ang pagbebenta ay ang pinakamahusay na desisyon na magagawa ko. Sa Maxim, nagsisimula kami mula sa simula, at ang lugar na iyon ay hindi na sandata na ginamit ng aking pamilya upang i-blackmail ako. At ikaw? Binalot niya ako sa kanyang mga bisig, sinira ang aking mga saloobin. Ano ang pakiramdam mo? Normal. Huminga ako ng malalim. Lumabas tayo rito. Kami ay umalis ng magkasama, at ito ay tulad ng isang bundok ay itinaas mula sa aking likuran. Hindi mahalaga kung ano ang mangyayari kay Olga at sa kanyang mga utang ngayon. Sa wakas ay pinalaya ko ang aking sarili mula sa nakakalason na siklo ng drama at pagkakasala. Ang buhay kasama si Maxim ay naging nakakagulat na magaan, ang kanyang maluwang na apartment sa Petrogradskaya, ang aking malayong trabaho, ang tahimik na gabi na nagpaplano sa aming hinaharap habang browse ng mga adsa. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman kong tunay na masaya. Halos isang buwan ang lumipas kung kailan, isang Martes ng umaga, tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero, ngunit may code ni Nizhny. Sa kabilang panig, isang babaeng boses, tuyo at burokrata. Svetlana Danilenko. Ito ang Senior Lieutenant Brukovetsky mula sa Pryoksky District Department of Internal Affairs. Tumatawag ako tungkol sa isang insidente na kinasasangkutan ng iyong mga magulang, sina Viktor at Lyudmila Danilenko. Lumingon ang tiyan ko. Ano ang insidente? Inaresto sila kagabi para sa pagsalakay sa bahay at sinasadyang pagkawasak ng pag-aari. Ang may-ari ng tirahan ay nagsampa ng reklamo. Pagsalakay saan? Ang aking boses ay sumisira. How? Klinovaya Street, 47. Ang pag-aari na ito ay kabilang sa iyo hanggang sa kamakailan lamang, hindi ba? Ito ay kabilang. Napalunok ako ng husto. Pero nabenta ko ito isang buwan na ang nakalilipas. Ano ang ginagawa ng aking mga magulang doon? Sinisiyasat pa rin namin ang mga detalye. Ayon sa paunang impormasyon, nagdulot sila ng malaking pinsala, nawasak na kasangkapan, sirang mga bintana, mga pader na pininturahan ng spray. Nahuli sila ng bagong may-ari sa sala, hinagupit ang talahanayan ng kape gamit ang isang baseball bat. Biro ba ito? Ang aking paa ay nanginginig. Nakalulungkot, hindi. Ang pagkawala ay tinatayang sa pagitan ng 400,000 at 500,000 robles. Inaangkin ng kanyang mga magulang na ang pag-aari ay parin at binibigyang katwiran ang kilos bilang ipaghihiganti. Bumagsak ako sa sofa. Tenyente, kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay. At sinabi ko sa lahat, ang mga linggo ng pag-uusig, ang mga banta, ang presyon na ibenta ang apartment at ay save si Olga mula sa mafias na, sa huli, ay mga kolektor lamang ng utang. Nakinig siya sa katahimikan bago magtanong. Iyon ay hindi nila alam na naibenta mo na ang lugar. Malinaw na hindi. Bumuntong hininga ako. Dapat ay napunta sila doon na iniisip na ito ay akin pa rin, handa na sirain ang lahat bilang isang iaralin. Maaari ba itong? Seryoso ang boses niya. Ang problema ay ang pag-aari ng ibang tao ay na-target. Galit ang may-ari at balak na ihabol ang mga ito para sa mga pinsala. Hindi ko siya sinisisi. Naghanga ko at pinasukan ang lahat kay Maxim. Ang kanyang mukha ay isang salamin ng aking pagkabigla. Ito ay pagkabaliw, Svet. Maaari silang mabaril. Paano kung armado ang may-ari? Hindi ko rin isinasaalang ang posibilidad na iyon. Ang aking mga magulang, ang aking sariling mga magulang, ay halos naging mga nasugatan na kriminal, o mas masahol pa, out ng nakakalungkot na paghihiganti. Nang sumunod na linggo, ang balita ay dumating sa pamamagitan ng pulisya o kapwa mga kakilala.
Ang akusasyon ay seryoso, Artikulo 167 ng Penal Code para sa sinasadyang pinsala at 139 para sa pagsalakay. Ang kanilang abogado ay nakipagkasundo sa isang kasunduan. Kinumpirma nila ang kanilang pagkakasala, kapalit ng isang nasuspinde na pangungusap, ngunit kailangan nilang bayaran ang lahat, 400,000 para sa pinsala. Kasama ang mga gastos sa korte, legal na bayarin, pinsala sa moral. Sa kabuuan, halos 700,000 rubles. Ito ay si Zenya na nagbigay sa akin ng pangwakas na mga detalye. Svet, ipinagbili ng iyong mga magulang ang kanilang bahay upang bayaran ito. Ang kanilang ipinagtanggol ng labis na sinasabi na sila ay masyadong matanda upang magsimula. Tumawa siya ng awkward. At hulaan kung ano. Matapos mabayaran ang utang sa bagong may-ari, ang natitirang pera ay nagpunta kay Olga upang ibayaran ang mga kriminal. Bandits! Inulit ko sa hindi paniniwala. Kaya ito ay... Ibinaba ni Zenya ang kanyang tinig. Natuklasan ko na ang tinatawag na mafia na nagbanta sa iyong kapatid ay isang magarbong kumpanya ng pananalapi. Walang mga henchmen, walang nasirang mga buto. Inimbento ni Olya ang lahat upang mapilit ka. Ang mapanganib na creditors ay isang pangkaraniwang kaso lamang sa korte. Ang paghahayag ay tumama sa akin tulad ng isang tsunami. Ang aking kapatid na babae ay manipulahin ang lahat, ang kanyang mga magulang na ngayon ay nanirahan sa isang inuupahang apartment kasama niya at si Dennis na pinagtutuunan na hindi tumitigil, ako, na halos sirain ang aking buhay dahil sa iyong mga kasinungalingan. Saan sila nakatira? Tinanong ko, higit pa sa pag-usisa kaysa sa pag-aalala. Sa isang maliit na giisa, ang 4 sa kanila. Sinabi nila na impyerno. Hindi ako sorry. Hindi sapat upang mabawi ang mga kurbatang, gayon paman. Lumipas ang mga buwan. Naabot sa akin ang mga alinggaw-ngaw. Sinusubukan ng pamilya na makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng mga ikatlong partido, humihiling ng isang paghingi ng tawad, isang pagkakataon na ayusin ang mga bagay. Sa tuwing may nagdala nito, ang aking tugon ay pareho. Hindi. Hanggang sa isang Huwebes, tumawag ulit si Zenya. Hiniling sa akin ng iyong ina na ipasa ang isang mensahe. Sinabi niya na ikinalulungkot niya ito. Sino ang napagtanto na nagkamali sila, ngunit huli na? Huli na talaga. Ang aking boses ay hindi umiling. 5 taon na hindi sila nagmamalasakit kung ako ay buhay o patay. Pagkatapos ay hiniling nila na sirain ko ang aking sarili sa mga pagkakamali ni Olga. At kapag hindi nila magagawa, nakagawa sila ng isang krimen sa labas ng katigasan ng ulo. Huminga ako ng malalim. Dumating siya. Pero sila ang iyong pamilya, Svet. May hindi ginagawa iyon. Pinutol ko ito. Ang pamilya ay hindi nawawala sa loob ng maraming taon at bumalik lamang upang humingi ng pera. Huwag umarkila ng mga detektibo upang mag-STC sa iyo. Hindi niya sinalakay ang mga bahay ng ibang tao na may mga baseball bat. Narinig ni Maxim ang lahat. Nang mag-hang up ako, hinawakan niya ang aking kamay. Kumusta ka? B. Ngumiti. Natagpuan namin ang isang hindi paniwalang apartment. Mahusay ang aking trabaho, at wala na akong mga drama sa ibang tao sa likuran ko. Ngumiti siya pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng iba pa. Nagsasalita ng isang apartment, tuhod sa sahig, binuksan niya ang isang maliit na kahon. Svetlana Danilenko, ikakasal mo ba ako? Sa unahang pagkakataon sa mga taon, sumigaw ako ng kaligayahan. 1,000 beses. Sa araw na iyon, nakikibahagi kami. Sa katapusan ng linggo, inilalagay namin ang pagbabayad sa bagong bahay. Ang aming hinaharap ay tiniyak. Minsan naiisip ko ang tungkol sa pamilya. Kung tama ako upang putulin ang mga ito ng 1 beses at para sa lahat. Ngunit pagkatapos ay naalala ko kung gaano kalaki ang aking buhay nang wala ang iyong blackmail, ang iyong mga gawaing krisis. At alam ko na, ito ang tamang desisyon. Hinukay ni Olga ang kanyang sariling libingan na may malilim na mga scheme. Pinili ng aking mga magulang na iligtas siya sa halip na hayaan siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Mas gusto ng lahat na durugin ako at, sa huli, kahit na gumawa ng isang krimen, sa halip na tanggapin ang isang hindi.
Pumili ako ng ibang landas. Pinili ko ang isang lalaking nagmamahal sa akin ng walang mga kondisyon. Pinili kong protektahan ang aking katinuan at ang aking pera. Pinili ko ang mga taong hindi ako nakikita bilang isang solusyon sa kanilang mga problema. At kapag pinaplano ko ni Maxim ang seremonya o uusapan ang tungkol sa mga bata, kapag ipinagdiriwang ko ang aking promosyon sa trabaho, alam ko, ito ang pinakamahusay na pagpipilian na nagawa ko. Masaya ako. Sa katotohanan. At ang kaligayahan na ito ay hindi umiiral. Hindi kong pinayagan ko silang drag ako pabalik sa moras ng mga inaasahan, sisihin, at pagmamanipula na tinawag nilang tipamilya. Hindi ako sumuko. Hindi ako tumalikod. At hindi ako nakakaramdam ng pangalawa ng panghihinayang. Sapagkat ang pagputol ng ugnayan sa mga nakakaalam lamang kung paano pagsuso ng iyong enerhiya ay hindi kalupitan, ito ay kaligtasan. Ito ang pinakaradikal na kilos ng pag-ibig na aking isinagawa, pagpili ng aking kagalingan, aking kapayapaan, aking buhay. At ngayon, kapag lumingon ako, isang bagay lamang ang nakikita ko, ang babaeng mailakas ng loob na mailigtas ang sarili.